Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay September 16, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 7, verse 11 to 17. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayan na tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong niya ang libing ng isang kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang tungkol sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Yung gospel po na ikinukwento sa atin ni San Lucas ngayon ay tungkol sa isang balo na namatayan ng kaisang-isa niyang anak na lalaki. Kung titingnan natin sa kultura ng mga Hudyo noong panahon na yon, ito ay napakabigat na kalagayan. Bakit? Kasi ang mga kababaihan noon ay hindi binibigyan ng sariling identity. Ang kanilang dignidad, proteksyon at pagkakakilanlan ay nakatali sa kanilang asawa. Kapag namatay ang asawa, ang tanging sandigan na lang nila ay ang anak na lalaki. Kaya, if you will try to imagine, ang bigat ng pinagdadaanan ng balong ito. Una, kaya nga naging balo, namatayan siya ng asawa. Tapos, ito ngayon sa kwento, kaisa-isang anak na lamang na lalaki ang natitirang sumusuporta at nagbibigay ng saysay sa kanyang pagkatao. Eto, narinig natin, namatay din. Sa madaling salita, hindi lang anak niya ang naililibing, kundi pati ang kanyang kinabukasan at dignidad. Sa mata ng lipunan, para bang wala na siyang halaga. Kaya napakalungkot at napakabigat ng libing na iyon. Pero here's the good news. Dumating si Jesus. Siya'y hindi na natiling nanonood lamang sa kanyang pag-iyak. Bagkus, nilapitan niya yung babae at siya ay nahamag. Sa simpleng salita, anong sabi niya sa babae? Huwag kang tumangis. At doon nilapitan ni Jesus yung patay, hinawakan niya sa kamay, at pinabangon niya ang binata. Sa pamamagitan ng pagkabuhay ng anak, hindi lang basta ibinalik ang buhay ng binata, kundi ibinalik din ang pagkatao at dangal ng ina. Sa isang iglap, ang kawalan ng pag-asa ay napalitan ng panibagong sigla. Ang patay na kinabukasan ay muling nagkaroon ng buhay. Kung iugnay natin to sa panahon ngayon, marahil parang ganito rin ang nararamdaman ng ilang mga single parents na mag-isang lumalaban para sa pamilya, para sa kanilang anak. Iniintindi nila yung kapag nawalan sila ng trabaho o kapag hindi na kayang tustusan ang pangailangan ng mga anak, para bang gumuguho rin ang pagkatao nila. O kaya naman, ito rin karanasan na to ay malapit na malapit sa mga taong nawalan ng minamahal sa buhay. Nawalan sila ng direksyon o natabunan ng problema yung kanilang buhay
pakiramdam nila, parang patay na rin ang kanilang kinabukasan. Sa mga taong dumaranas nito ngayon, mga taong miserable, nawawalan ng pag-asa, kagaya ng babaeng balo, ito ang paalala sa atin ng Ebanghelyo na kahit sa pinakamadilim na yugto ng ating buhay, darating at nandoon si Jesus. Siya ang magbabalik ng sigla sa ating mga puso. Siya ang muling magpapaalala na hindi natatapos sa luha ang ating kwento. Dahil sa Kanya, lagi tayong may pag-asa. Paano natin mai-apply yung gospel natin ngayon? Una, maging tagapagdala tayo ng pag-asa. Kung may kakilala kang sobrang lungkot o nawawalan ng direksyon, baka ikaw ang gustong gamitin ng Diyos para sabihin, huwag kang mawalan ng pag-asa. Nandito lang ako. Pangalawa, kamustahin din natin yung mga kaibigan natin. Yung matagal natin hindi kausap. Hindi natin nakakausap. Makinig tayo ng may malasakit. Baka mamaya, sila rin yung nawawalan ng pag-asa. At pangatlo, ipagdasal natin yung mga nagdadalamhati. Gawin nating habit ang pag-aalay ng panalangin para sa mga nawalan ng mahal sa buhay o yung dumaranas sa matinding lungkot at depresyon. Sa ganitong pamamaraan, na isasabuhay natin ang Ebanghelyo. Let us pray. Panginoong Jesus, maraming salamat dahil hindi ka manhid sa aming pag-iyak. Maraming salamat dahil kahit sa oras na nawawalan kami ng pag-asa, nandyan ka upang yakapin kami at bigyan ng bagong pag-asa. Turuan mo kaming maging kagaya mo, marunong makiramay, marunong umalalay, at maging daluyan ng liwanag at pag-asa ng iba. Amen. Friends, send natin yung audio gospel na ito sa iba. Buhay ang salita ng Diyos. Malay mo, ito yung gospel na hinihintay nila na mangusap para sa kanila. Kaya wag natin ipagkait na i-share to sa ating mga GC, sa ating mga kapamilya, kaibigan, kakilala, mga ka-classmates. At syempre, wag natin kakalimutan na i-follow natin yung ating mga social media account ni Kuya Sam Pagaduan. Lagi nating tatandaan yung paanyaya ni Kuya Sam na halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabuting gawa. God bless us all.